Anong pinagkaiba mo sa ibang kandidato? Ano ang maipapangako mong kakaiba kung sakaling ikaw ay palarin na maging ama ng Maynila? Ako, Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Shout out po sa mga kaiskonyas na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayo lahat. Alright? So ang topic natin ngayon for today's video is Pambi. Pabida-bida, sablay naman ang kanyang sagot sa kanyang interview kung sakaling isa daw ay magiging mayor. At binanatan din niya itong kanyang kapwa Trolonges, itong si Mayora. At mukhang pumitik din dito kay Boss Y. So, yun po ang topic natin ngayon na ating pag-uusapan. Kasi ang siste, no, mga kaiskonyans, in-interview itong si Spambi ng TV5, itong si Anchor Cheryl Cosim. So, kasi mayroon silang programa na kung saan ini-invite yung mga kumakandidato ng national man yan o lokal. So, tinanong kasi, no, itong si Spambi, kung sakali ba ikaw ay papalarin bilang ama ng Maynila o mananalong kandidato, ano ba ang iyong kakaibang gagawin? 'Di ba? Sa mga kalaban mo. So, ganun po ang tanong, no? So, pero bago natin yung sagutin, si Spambi na ang sumagot, no? Ito, panoorin na natin yung kanyang interview. Tapos tuloy po natin ng ating reaksyon. Alright? Pasok, Spambi. Anong pinagkaiba mo sa ibang kandidato? Ano ang maipapangako mong kakaiba kung sakaling ikaw ay palarin na maging ama ng Maynila? ako pinakapag-aral, Mm. nagnegosyo muna, pinaasenso ko muna sarili ko, tumulong sa ibang tao at bumago ng mga buhay nila bago po ako napunta sa politika. Sila po ay nauna yung politika bago nag-aral, tapos tsaka umasenso, tapos nagkanegosyo. Baligtad po. Wala po akong interes sa pera ng mga Manilenyo. Ako po ay magiging tulay lang para yung pera ng Manilenyo, madiretso ko po sa mga tao. Kasi laging pinag-iinteresan yung pera. May budget na 25 billion ngayong taon yung Maynila. Imbis ilagay sa edukasyon, sa kalusugan, at sa kabuhayan, nilalagay sa kung saan-saan project na pwedeng pagkakitaan o magkaroon ng korupsyon. Gusto nating tapusin yung kultura ng korupsyon. Yung kailangan magkaroon ng transparency sa mga proyekto, sa mga bidding, kaya walang gamot sa mga ospital. Kasi kinukurakot. Kaya walang pampa-allowance sa mga seniors, allowance sa mga estudyante. Kinurakot na. Kaya wala ring trabaho. Ito po yung gusto kong baguhin na pag nasimulan ko, sana yung mga susunod na henerasyon ay masundan. Kasi once I place all the new rules, the new system of government in place, yun ay magiging papamantayan ng mga susunod na henerasyon. At yun po ang gusto kong gawin. Naniniwala ako na dapat negosyante ang mamuno sa Maynila kasi may karanasan na siya eh. Hindi lang sa pagbabudget, sa leadership, sa prioritization, sa human resource, at iba't iba pang mga departamento. Hindi ito pwedeng pamunuan ng wala talagang pinag-aralan, walang experience. At dun lang mismo nag-aral, ginawang trial and error yung pamumuno. 20 years na ho namumuno yung mga yan, 25 years. Ilang beses nang sinubukan. Isa lang tanong ko sa mga kababayan natin, may nagbago ba sa mga buhay nila? So, yung mga kaiskonyans, napanood nyo, di ba? Itong si Spambi. Ha? Di ba? Simpleng katanungan lang. Unang tanong, dalawang tanong lang ang sinabi ni Cheryl Cosim. Ang unang tanong niya, sabi niya, anong kakaiba mong sa ibang kandidato? 'Di ba? Kumbaga, ano pinagkaiba mo kay Yorme at kay Mayora? Parang kung sisimplihan natin yung tanong, ganun po ang tanong. So, dapat ang sagot diyan, 'di ba? Ang sagot diyan ay gagawa ka ng kakaiba. 'Di ba? O out of the box. Pero subalit yan ba ang sinagot niya? Hindi. Mga motherhood statement ang kanyang sinagot, di ba? Kinuwento niya ng kanyang buhay, na dati daw siya mahirap, nag-aral muna, tapos nag-negosyo. So, ang layo, no? Ang layo po ng sagot, di ba? Nang sinabi ni Spambi. Pangalawa, kung sakaling ikaw ay papalarin, mananalo sa
sa pagka-mayor o maging ama ng Maynila, ano ang gagawin? So, ganun na naman po, no? Ang kanyang sinabi, mother statement na naman po. At talagang dito, no, makikita natin kung ito ba ay karapat-dapat na maging leader, no? O maging mayor ng ating Maynila. Pero sa totoo lang, yung simpleng tanong, simpleng sagot lang, hindi po niya nagawa. No? Balik tayo doon sa unang tanong. Kung sinabi niya anong gagawin mong kakaiba, nagawa na po yan ni Yorme. Di ba? Una, ano bang kakaibang ginawa ni Yorme? Sa lahat na ng mayor, hindi na sa Maynila, no? Hindi na sa Maynila. Kung tinanong yan kay Yorme, ano bang ginawa mong iba? Una, di ba? Ano bang ginawa ni Yorme? Nagpatayo siya ng mga world-class na public school na pinakamagandang eskwelahan ng pampubliko dito sa Pilipinas. Di ba? Lahat po na ng mayor yan, ha? Pangalawa, di ba? Ano pang ginawa ni Yorme? Yung mga senior, no? Binigyan niya ng mga trabaho, bagamat may edad na, pero malakas pa, gusto pang magtrabaho. Binigyan po ng trabaho ni Yorme. Di ba? Pangatlo, nilinis niya ang Divisoria na kung saan dekada-dekada walang nilinis yan, di ba? Ng mga naging mayor sa Maynila at kaya sa buong Pilipinas, walang gumawa ng kanyang gumawa na nilinis ang kalsada na kung saan ginaya pa ni dating Pangulong Duterte yung kanyang ginawa. Ano pa, di ba? Yung nabubulok na Manila Zoo, ginawa niyang world class, no? Naging proud tayo bilang sa Manileño at ang buong Pilipinas dahil pwede na nating isabay yan, no? Sa mga Singapore Zoo at kung ano-ano pang mga bansa. Di ba? Nagpatayo siya ng mga condominium, binondominium na wala pang gumagawa ng po. Ang ginawa po ng mga ibang nanungkulan, no? Ay yung mga parang tenement na kung saan ngayon makita mo ay dugyot na, sira-sira na at yun babinenta na. Di ba? So, dapat ganun po ang sagot ng isang totoong leader. Na kailangan yung sinasabi mo ay konkretong plano, konkretong plataforma. Di ba? Kagaya nga ni Yorme, no? Kung saan ang sinasabi niya ay mga resibo. Dati niya itong pinangako. Di ba, mga ka-Iskonians? 2019 nung nangako siya, na i-deliver niya noong 2022 bago siya umalis bilang pagka-mayor. So, doon po nakita natin ang kaibahan ni Yorme sa ibang mga mayor, no? At binanatan pa nga, no? Sabi niya, kurakot daw itong si mayor, Kasi nga daw, di ba? 25 billion daw kung saan-saan din nila. O, yan. Naku po, naloko na. Mag-away-away na silang dalawa niya. Di ba? Ambis na daw pambili ng gamot, kaya pala wala daw gamot. Naku, Mayora, ito palang dahilan, sabi ni Spambi. Kaya pala walang gamot, tinurakot daw nyo. No? Yung 25 billion na budget ng Maynila. Yan ang sinasabi niya, kaya daw walang allowance yung mga estudyante at mga senior, kinurakot daw. Sabi ni Spambi. So, bahala na kayo mag-away dyan, no? Basta kami mga Iskonians. Suportado kami. At walang ganyan na issue pagdating kay Boss Y. Di ba? So, pati kay Boss Y, sabi niya, 20 years na yung nakaupo eh. Wala naman nagbago sa Maynila. Again, no, 3 years lang pong umupo bilang mayor si Yorme. Yung mga posisyon niya, councilor sa vice, so hindi pa sa inyo mamubuno. Sa loob ng 3 years, nakita na natin, no, kung gaano kagaling. At saka kung tatanungin ka niyan, kaya tapos na yun, no, may gana pa siyang nagsabi siya dati, di ba, gusto niya makipagdebate kay Yorme. Naku, dyan pa lang, sablay ka na, Spambi. Sablay ka na, tapos makikipagdebate ka pa. No? Yung talagang kanyang sagot, pang trapo, no, na politiko. Yung, iyahon ko sa hirap yung mga mahihirap, no? Mahalin ko sila, magbibigay ako ng gamot, tutulungan ko sila. Yan po eh. No, yan po ang mga mother statement na kung saan yan lahat ng sinasabi ng mga trapong politiko. Pero si Boss Y, iba, di ba? Anong unang basihan natin tungkol sa pagiging leadership yan? Balik natin nga yung tanong, sabi niya, ano ang kakaiba mo sa ibang kandidato? Si Yorme po,
tayo na sasagot, no? Boss Y, kami nang bahala. Ako nang bahala, Boss Y. Meron pong political will si Boss Y. Di ba? Sa mga uploaded video natin, kinontent na natin, na pag sinabi ni Yorme ay natutupad. Lalo na sa mga abusadong nakaupo sa pwesto ng gobyerno. Sinampol na natin, di ba? Yung traffic enforcer na kung saan, no? Pinatawag niya lahat dahil nga nangutong, pinasibak niya lahat kung hindi sila aanid sa kanilang kasamahan na nangutong doon sa CCTV na kung saan nakita. Di ba po? At pag sinabi niya, kagaya ng paggawa ng malalaking project, at yung kakaiba rin niya, yung out of the box, no? Na ginagawa ni Yorme na hindi pa nagagawa na kung sino. Kaya po tayo mga Iskonians, di ba? Excited tayo sa pagbabalik ni Yorme. Sigurado po, no? Yung tanong ni Sir Tosin, na ano pang magagawa mong kakaiba kaysa sa mga ibang kandidato. Marami pong nakaabang. Sigurado hindi natin alam kung ano yan at sigurado alam natin, no? Na marami pang gagawin si Yorme. Nakakaiba na hindi pa nagagawa ng mga ibang mayor. At bukod sa political will, siyempre may puso, no? Si Yorme sa mahihirap. Bakit? Dahil galing siya sa hirap. Alam niya ang katayuan ng mahihirap, alam niya ang kalagayan, kaya pagka kaya pag sinabi mong usapin ng mahirap, number 1 na po si Yorme na may gagawing kakaiba at hindi nagsasawang tumulong noon pa man hanggang ngayon. So kayo mga ka-school niya, anong masasabi niyo dito kay Spambi? No? Na simpleng tanong, simpleng sagot, ay wala po siyang may sagot. Malayo po ang kanyang sinabi. Yan ba mga batang Manileño, no? Yan ba ang nagsasabing iba naman? No? Iba naman. Bago naman. Yan ang mga yung mga patutsada ni Spambi, di ba? O ngayon, mga simpleng tanong lang, hindi mo maisagot. So, wala ka naman. Wala ka na. Wala na yan. Dapat ganun ang sinagot na ng mga tao. Wala na yan. Kasi sablay na po. Sa simpleng tanong, simpleng sagot, walang may sagot. Alright? So, huwag kong kalimutan, like, share, and subscribe. Lalo na yung comment nyo, napaka-importante. Yung sa loobin nyo, at lalo na po, yung pagsuporta nyo kay Boss Y. So, hanggang dito lang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much po. Pagpalain tayo ng pong may kapal. Manila, God bless.